magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat po muli sa kabutihan, katapatan, at kadakilaan ng ating Panginoon sa bawat araw, sa buong linggo. Salamat muli sa panibagong mensahe ng Panginoon, kapatid. At once again, let's value God's Word. And tulad ng aming panalangin, before we share the Word of God, kami po ay nagkakatipon at panalangin namin, let God move and work through the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya minsan pa, let's prepare our hearts, let's value God's Word, listen carefully so that we will learn the truth of God's Word today, so that we can apply it at maranasan natin. We will experience the victory and success sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Amen? So magandang umaga po muli. Amen? Ito po yung ating text ngayong umaga. Ayan, in the book of Acts. Ito po ay mahaba-haba po ito. Kaya po somehow ay hindi ko na po ito siya babasahin sapagkat ito po ay halos two chapter po ito. Acts 27, amen, hanggang Acts 28 verse 1 hanggang 6. Ayan, so medyo mahaba-haba po ito. Although I prepare po ng scripture, but para po sa oras natin ay tayo po ay dumako na. So I encourage each one to read Acts 27 verse 1 hanggang chapter 28 1 to 6. Yan po ay para makita po natin ng buong story nito patungkol po sa buhay. Ito po, it's about Paul's life, sa buhay po ni Pablo. Sige po, tayo po ay manalangin muna sandali. Father God in heaven, we give you praise once again. We commit all these things to you. We commit our lives, every lives, Lord, sa lahat na makikinig. We give you the full control. Pagpalain niyo po kami sa aming pakikinig. Help us to have concentration and focus. Help us to value, to listen carefully, and help us to learn and make us able to apply this word and give us more knowledge and understanding, Lord, by the help of the Holy Spirit sa mga mensaheng ito. Salamat po. Thank you. Bless your people through this message, oh God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Purihin po ang ating Diyos. Ano po ba itong Acts 27 hanggang 28? Itong Acts 27, it's about, ito po ay paglalakbay. No? Naglalakbay si Pablo papuntang Roma. At siya po ay may mga kasama doon sa kanyang paglalakbay, kapatid. Amen? So si Pablo po ay tulad po ng ating, gusto ko po simulan dito, Paul's desire go to Rome. Gusto niya pong makarating sa Rome at gusto niya pumunta sa Rome. Paglalakbay po ito papuntang Roma. And of course, ano po ba ang kalagayan ni Pablo dito para magkaroon tayo ng idea? He was going now as a prisoner. Amen? Bilang preso, siya po ipupunta sa Roma. Ito po ang kanyang desire. And sabi nga, even so, he would have great success there. Ayan, nagkaroon ng malaking katagumpayan. Amen? Sa papaanong dahilan? Sabi diyan, members of Caesar household will be converted. Amen? Yung membro ng household ni Caesar will be converted. And ito pong chapter 28, 30 to 31, mababasa po natin diyan. Yan po ay his experience in Rome is condensed in Acts. So, ibig sabihin, yung kanyang pong karanasan dito sa Roma, kung babasahin po natin yung chapter 28, verse 30 to 31, ito po ay, kumbaga, senior 10. Ito po ay binuod, kinompress dito sa chapter 28, verse 30 to 31, yung karanasan ni Pablo dito po sa Roma. Kaya, basahin niyo lang po yan. At ngayon, ano po ba ang subject natin dito po sa mensaheng ito, kapatid, ngayong umaga? Sabi nga, kung babasahin ko dito, nang magpasyang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilang pang mga bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami, sabi ng verse 2 ng chapter 27, sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco, ayan, na taga Thessalonicang nakatira sa Macedonia. Ayan. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Naging maaga
magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan bilang preso. Sabi po ng verse 4 ng chapter 27, mula roon ay naglakbay kaming muli at dahil sa pasalungat ang hangin, kami, sabi doon, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Sicilia at Pampilya at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago makarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta, nagkubli sa hangin at sa tapat ng Salmon. Matyaga kaming namaybay sa tabi ng hanggang sa marating namin ang puok na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Yan. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Yan. Mapanganib na ang magpapatuloy dahil sa nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo doon sa kanilang paglalakbay. In verse 10, sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko at nanganib pati ang buhay natin. Ngunit, sabi diyan, higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa kay Pablo. Ayan. So ito po ay, iyan po ang senaryo dito. Sila po ay papunta ng Roma, sumakay sa barko. Sila po ay marami. At makikita po natin na si Pablo po, sabi nga doon, nagpayo at siya po ay nagsabi na sa tingin niya ay mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko at nanganganib pati ang buhay natin. So si Pablo po ay bilang mga mananampalataya, nakita natin yung buhay ng isang mananampalataya. Kaya ngayong umaga, patuloy po tayong mga tuto kapatid. Amen? At nakita natin, sila po, hindi pinakinggan si Pablo, mas pinakinggan ang may-ari at kapitan ng barko kaysa kay Pablo. Ibig sabihin, tumuloy sila. At doon po sa pagtuloy nila, matindi po ang kanilang naging karanasan. Amen? Matindi po ang kanilang pinagdaanan, kapatid. Amen? Kaya po, makikita natin, dahil matindi yung kanilang pinagdaanan, ano pong makikita natin na mapag-aaralan natin ngayon sa umagang ito sa buhay ni Pablo at sa kanyang paglalakbay patungong Roma bilang isang preso at na mananampalataya na somehow nagpapaalala doon sa kanyang kapaligiran but hindi siya napakinggan. Kaya po naranasan nila ang matinding kalunos-lunos na sitwasyon at pinagdaanan nila ang matinding kaguluhan sa kanilang paglalabay sakay doon sa barko, kapatid. So, ano po bang mahalaga ngayon na pag-uusapan natin? Of course, it's about protection. Ayan. So, sa panahon natin ay alam natin na ito man din ay napakahalaga sa buhay natin. Amen? Yung protection na ito. Tulad ni Pablo, hindi siya pinakinggan, pero siya po ay nagpaalala na kasi nakikita niya nang pwedeng mapahamak ang mga kargamento, ang barko, maging ang kanilang buhay. Amen? Pero binaliwala po siya. Amen? But praise God, kapatid, ito pong protection na ito ay naranasan ni Pablo. Amen? Bilang mananampalataya. At sa buhay natin ngayon, ganon din, tayo po ay patuloy na nagbabahagi ng salita. We hear the word of God. Lahat ng mga pastor, mga church, gumagawa ng paraan para makapagbahagi ng salita. Amen? At napakahalaga lalo ngayon sa panahon natin. Nandun tayo sa storms ng COVID-19 virus at napakatindi itong storms na ito na pinagdaraanan natin. And I really believe kailangan natin ng protection. Amen? At kayon po, pag-aaralan po natin. Ito po yung ating tema at napakahalaga nitong tema na ito.
na sa tindi ng kanilang pinagdaanan, sa dami ng pinagdaanan nila Pablo, ganon din sa buhay natin. Marami tayong pinagdaraanan, lalong-lalo sa pinagdaraanan natin at COVID-19, kapatid. So, napakahalaga ng protection sa atin na nanggagaling sa ating Diyos. And ito po yung ating tema. God is able to protect us from all storms of life. Amen? So, dito po sa tema natin, makikita na natin na ang proteksyon, kailangan natin to lalo sa storms. At dito po, kaya po, nakita natin, hindi na natin siya mabasa ng buo yung scripture kasi napakahaba ng kwento. At doon po sa kwento na ito from chapter 27 ng Acts o ng Gawa hanggang sa Acts 28 verse 1 to 6 ay napapaloob doon yung kwento. Kapatid, na pag-aaralan, makikita natin doon yung iba't ibang klaseng storms. Maraming storms ang pinagdaanan. Bagyo ang pinagdaanan ni Pablo. Amen? But makikita po natin, at the end, makikita natin that ito po yung ating masasabi doon. God is able to protect us from all storms of life. At sa atin ngayon, sa panahon natin, sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanang storms, kapatid. Amen? At iba-ibang klaseng storms. At ngayong umaga, ilan sa mga matutunan natin, yung ano-ano ba yung mga storms na pwede nating maranasan sa buhay na ito. Makarelate tayo, kapatid. Sa buhay ni Pablo, ano ba yung mga storms sa pinagdaanan niya, anong klaseng storms ang kanyang pinagdaraanan, at makarelate po tayo sa buhay natin. At makikita din natin na ito man ding proteksyon na ito na kailangan natin ay maranasan natin mula sa Diyos. Amen? And ito po yung ating aaralin, the story of God's protection of Paul on the journey. But first, who is Paul? Sino ba si Pablo, kapatid? Amen? Si Pablo po is believers of Jesus Christ. Amen? Sabi nga doon, servant of Jesus Christ, called to be apostle. Amen? To be apostles. Ayan, to be apostle. Siya po'y tinawag, kapatid. Sabi dyan, siya po'y naglilingkod. He is children of God. Bilang mananampalataya ni Kristo, sabi ng salita ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. And sabi nga, si Paul po ay bilang apostol, set apart for the gospel. Siya po ay inatasan, tinawag para mangaral ng mabuting balita sa mga hintil, sa mga taong wala pang Kristo, sa mga taong wala pang pananampalataya kay Kristo. At yan po si Pablo, mga kapatid. At ganun din tayo kung tayo po'y mananampalataya ni Kristo. Amen? Tayo mga lingkod ni Kristo, tayo po ay tinawag, of course, para magbahagi din ng kanyang mga salita. At makikita po natin ang kahalagahan niyan dito po sa buhay ni Pablo. Bilang mananampalataya, amen, bilang tinawag na mangaral ng mabuting balita, kapatid, ay yan po ay matutunan natin at maunawaan natin yung kahalagahan ng bagay na yan. So ito po yung ating tatalakayin. At yan po ay may tatlong bagay. The story of God's protection of Paul on the journey. At kung babasahin po natin yung from verse 4 to 41, dyan po natin makikita yung ito pong ating first point, kapatid. Number 1, kapatid. Ito po yung unang aaralin natin. Protection in the storms. Ito po ay protection in the storms. Ito po ay, kumbaga, when we say protection, it is our safeguard, it is our protector, it is our security. Amen? It is our defense, kapatid. Amen? At ito po makikita natin sa buhay ni Pablo, kapatid. The story of God's protection of Paul on the journey, protection in the storm. Ito po yung unang protection na naranasan ni Pablo nung siya po'y nakaranas ng storms. At yan pong storms na yan, kapatid, tulad ng sinabi ko kanina sa kanilang paglalakbay, nakasakay sa barko, papuntang Roma, kapatid. So gusto ko pa makita natin, ano ba itong klaseng storms na ito? Itong unang points natin na pinroteksyonan siya ng Diyos. Amen? Sabi diyan, this shows God's protection from natural storms. So ito pong storms, kapatid, nung sila'y naglalakbay, sakay sa barko, kapatid. At bagamat nagpaalala si Pablo bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo, amen, bilang mangangaral ng mabuting balita, amen, siya po ay nagbigay ng paalala, amen, at makikita po natin, sapagkat, yun, nakikita yung storms, kapatid, amen, but makita natin, ngayong umaga, ito pong protection in the storms, ito po ay nanaranasan nila yung natural na bagyo, amen, literal na bagyo, matinding unos at grabe po ang naranasan nila. Talagang matinding bagyo ang kanilang naging karanasan sa mga oras na yan, kapatid. At ito po ay natural storms. Ibig sabihin,
When you say natural storm, ito po usual na 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 bagyo, unos. Amen? Ito po expected sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang tao, bilang mga mananampalataya, amen? Amen? Mananampalataya o hindi, dumadaan sa natural storms, kapatid. At makikita natin, ang Diyos po ay pinroteksyonan si Pablo dito po sa natural storms na kanyang pinagdaanan. Hindi po basta-basta ito, bagamat ito yung natural storms, pero po ito ang sabi, ito pong storms na ito na pinagdaanan nila Pablo, sabi nga doon, sila po'y salungat sa hangin, napakatindi, at nakita natin kung saan-saan sila bumaybay, gumilid-gilid, para lang po ay maproteksyonan sila. Amen? Para lang po makarating doon sa kanilang pupuntahan. Matindi po ang kanilang pinagdaanan bago makarating doon sa kanilang patutunguhan. Ganyan din po sa buhay natin. Dumadaan tayo sa mga storm. Bagamat ito'y natural storms, pero ito pong storms na ito, na kung saan pinroteksyonan si Pablo ng ating Diyos, kapatid, bilang mananampalataya, believers of Jesus Christ, the great storm called, sabi dyan, Euroclydon. Yan po ang ibig sabihin. Pag sinabing Euroclydon, ibig sabihin great storm. Yan po ang tawag. Kaya pag tinawag na Euroclydon, yan po ay great storm. Ibig sabihin, yan ang klaseng storm na kanilang pinagdaanan. Yan po ang sabi ng verse 14. Basahin ko lang yung verse 14. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Hinampas nito ang barko, sabi ng verse 15. At dahil hindi kami makasalungat, hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang magkubli kami sa isang maliit na pulo na tinawag na Kauda, na isampan namin ang barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maidaong na ito, tinalian nila ng malaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhangin ng Sirte, kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang bituin, at hindi rin humupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makaligtas pa. Ayan. Ang tindi po ng bagyong kanilang pinagdaanan. The great storms, kapatid, na tinatawag na Euroclydon, kapatid. Matinding bagyo. Amen? So sa buhay natin, anong klaseng bagyo ba yung ating pinagdaraanan? Amen? Katulad ba, ito bang storms na pinagdaraanan natin, kapatid? It's like, ito po ba ay masasabi nating Euroclydon, kapatid, or great storm? Amen? Amen? Sa buhay natin. Amen? Meron dumadaan tayo dyan. Bagamat natural yan, pero hindi basta-bastang storm yan. Pero praise God, nakita natin na talagang God is able to protect us from all storms of life. Even to the natural storm, kahit ito'y great storm, kapatid. Amen? Ay nakita natin kung paano po sila nailigtas. Amen? Sabi nga doon, matyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang puok na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Ang verse 9, sabi doon, kapatid, mahabang panahon kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy. So napaka-delikado na lugar. At sabi doon kanina, itutuloy ko sa verse 12, sabi doon, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Ayan. Sabi ng verse 21. Ayan. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ayan. Amen. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, nagsalita si Pablo bilang mananampalataya. Amen. Amen. Siya po ay nagpaalala, naramdaman niya, nakikita niya, amen, na mapanganib yung pagtuloy. Amen. Pero makita natin, kapatid, yun ang sabi ni Pablo, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama
kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Kaya bilang lingkod ng Panginoon, bilang mananampalataya, amen, ito pong salitang napapakinggan natin, napakahalagang pahalagahan natin. Amen? Kumusta po? Dito po ako po'y naniniwala, dito po sa unos ng COVID-19, sa storm ng COVID-19, matindi pong storm ito, pero sinabi ko nga, every time I share the Word of God na ang bawat salita ng Panginoon ay talagang paalala. At ito yung mga salita na kailangan pahalagahan natin sa panahon ng COVID-19 na storms natin sa buhay, kapatid. At napakahalaga upang hindi tayo mapahamak. Kaya I encourage all of the members of COG Paliparan, kapatid, amen, sa lahat ng leaders and workers, members, tulungan natin, ma-share natin, makarating sa lahat ng member, see to it na sila po ay nakakapakinig, kapatid, ng salita ng Diyos, upang ito ay magsilbing paalala, babala, kapatid, maging gabay sa buhay natin, sa storms na pinagdaraanan natin at COVID-19. Amen? Ang bawat salita doon, tulad ni Pablo, ay salita na mula sa Diyos na kung papakinggan natin, hindi tayo mapapahamak dito po sa storms at COVID-19, kapatid. Ito po'y napakahalaga na minsan pa, amen, sa kabila ng ating kakulangan sa mga kagamitan, but praise God, hindi hinayaan ng Diyos na tayo po'y maantala sa pagbabahagi ng salita. Simula nung nag-lockdown hanggang ngayon, hindi nahinto yung pangangaral ng salita ng Diyos bilang paalala, gabay at patnubay upang magtagumpay tayo sa buhay. Amen? Kaya po, I encourage sa lahat ng members, especially the leaders and workers, amen, make a way, take part and be part to spread this message, all the message. Let's encourage people. Amen? Nasa YouTube ang lahat ng mga mensahe na ito simula nung nagsimula ang COVID-19. At nakita ko lahat ng mga salita doon na talagang mula sa Diyos, nagpapaalala, nagbibigay kalakasan, nag-i-inspired, nagbibigay ng pag-asa, gumagabay at patnubay para patuloy na makamit ang tagumpay sa storms of life na pinagdaraanan natin at COVID-19. Kaya tulad po nito, kaya po itong mensahe na ito, related po ito, kapatid. Pag inunawa natin maigi, we can relate, kapatid, sa buhay natin ngayon at COVID-19. Marami tayong pinagdaraanan habang umuusad ang panahon sa storms ng COVID-19. Ang dami pong mga storms na pinagdaraanan ang bawat isa. And praise God, kapatid, mapanghahawakan natin yung ating tema na ibinigay ni Lord sa mensaheng ito. God is able to protect us from all storms of life. Bilang mananampalataya, si Pablo po, bilang tagasunod ni Kristo. Amen? Bilang mananampalataya ni Kristo, bilang anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Makikita po natin, kapatid, amen, kung paano gumagawa si Lord na sa kabila ng mahirap na sitwasyon ng kanilang pinagdaraanan. Amen? Si Pablo po ay hindi nahadlangan, naantala, nahadlangan, napigilan para po patuloy mangaral, magpaalala ng salita ng Panginoon kahit napakahirap ng sitwasyon. At nakita natin si Pablo po hindi pinakinggan, mas pinakinggan ng may-ari at ang kapitan ng barko, kapatid. At nakita natin yung kanilang pinagdaanan. At hindi sila nakapagsalita nung si Pablo po ay muling nagsalita sa kanila, na sinasabi sa kanila kung pinakinggan lamang si Pablo, kapatid, amen, na hindi sila umalis sa Kreta, hindi sana nila inabot yung ganitong klaseng great storm, kapatid. Amen? Kaya po, napakahalaga ng pakikinig. Pag napakinig tayo sa salita ng Diyos, maiiwasan natin yung great storm. Maiiwasan natin yung tinatawag na bagyo na, sabi diyan, Euroclydon, kapatid, o great storm na pwedeng pagdaanan sa buhay dahil sa pagkikinig at pagpapahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya sa lahat po, once again, I continually encourage each one of us to value God's Word na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya matindi po ang kanilang pinagdaanan. But praise God, kapatid. Amen? Makita po natin si Pablo, nakasama nila doon sa barko, kahit na siya isang preso, pero siya po'y mananampalataya ni Kristo. Amen? Siya po'y anak ng Diyos at makikita po natin kung paano siya pinroteksyonan ng Diyos. Kahit may mga salungat doon, pero nagpatuloy po siya po'y patuloy nagtitiwala sa Panginoon
And siya po'y patuloy na nagpapaalala ng salita ng Panginoon. At the same time, so makita po natin doon sa proteksyon ng Diyos. So, ito po ang unang-unang proteksyon na ginawa ng Diyos sa buhay ni Pablo nung sila po'y naglalayag papuntang Roma, kapatid. Doon sa natural storms na kanilang naranasan, matinding bagyong ulan, kapatid, na talagang sumasalpok, malakas ang hangin, malakas ang alon, matindi, kapatid. Great storm na kanilang naranasan. Kaya po, sabi diyan, the crew struggle to keep the ship afloat, kapatid. Afloat, kapatid. Ibig sabihin, ito pong mga crew, ito pong mga nandoon sa barko, the administration, kapatid. Mga department, ibig sabihin ng crew. Na gusto ko po, let's expand the word crew, kapatid. The personnel, the staff, yung team doon, kapatid, who operate the ship, na nag-ooperate sa ship. Ano po nangyari sa kanila, kapatid? The crew struggle to keep the ship afloat. Ginawa nilang lahat. Sila po ay matindi ang battle, matindi ang pakikipaglaban ng crew, kapatid. Para po to keep the ship na hindi po malubog. Kasi pumapasok na ang tubig, malakas ang alon, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Great storms, kapatid. Matinding-matindi. Sa panahon natin ngayon, pwede nating ma-connect ito sa storms of life natin dito po sa COVID-19. Amen? Parang ang pinakabarko natin dito, itong ating bansa. At makikita natin yung mga crew, yung mga administration ngayon, kapatid. Makikita natin yung departamento ng ating bansa, the personnel, mga staff. Kapatid, makikita natin yung team ngayon na nag-ooperate sa ating bansa. Makikita natin kung ano ang kanilang, makaka-relate tayo dito sa nararanasan nila, kapatid, that they are struggle. Nakita ko ang presidente, ang mga senador, lahat, IATF, ang membro ng kabinete, the administration, kapatid. Makikita natin yung kanilang struggle para po mapanatili ng ating bansa ay maging maayos. Sa kabila ng mga maraming sumasalungat, mga pessimistic, maraming mga tumutuligsa. Ginawa lahat ng mga crew, kapatid. Napakatindi kasi nung sitwasyon, at ganoon ang sitwasyon natin ngayon sa ating bansa, sa bawat bansa. Bawat administration ay matindi po ang kanilang struggle, battle, kapatid, para po mapanatili lang maayos ang bansa. At dito sila Pablo, ganun po ang kanilang karanasan dito. Amen? Sila, para mapanatili na ang barko po ay huwag lumubog. Amen? Talagang matindi po ang kanilang pakikipaglaban. Ang mga doktor natin ngayon, makikita natin. Talagang sabi nga, pagod na. Yun po ang words ngayon. Pagod na, pagod na. Amen? Kaya let's pray sa lahat ng mga frontliner natin, ng mga doktor, sa mga health center natin. Kasama po ang ating presidente, ang kanyang kabinete. Amen? Pag-pray natin, patuloy silang bigyan ng extra strength. Yun ang kasarapan Kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, nakita natin ang ating po mga frontliner ngayon, nangangailangan ng extra strength na mula sa Panginoon. Amen? Kasi matindi po ang storm na pinagdaanan natin. Amen? Kaya po bilang mananampalataya, tulad ni Pablo na sa ganitong sitwasyon, bagamat hindi siya pinakikinggan sa kanyang pagpapaalala, suggestion, kapatid. Amen? Paggabay, kapatid. Pero still, makikita natin, siya po ay patuloy na makikita natin. Meron pong ginagawa si Pablo. Dito po makikita natin kung gaano kahalaga ang buhay ng isang mananampalataya. Dito ngayon sa panahon natin, ang buhay ni Pablo napakahalaga. Dito po sa sitwasyon na ito na great storm na kanilang naranasan, na talagang lulubog po ang barko. Pero makita po natin ang biyaya na dulot ng buhay ni Pablo dito po sa storms na ito. At na makita po natin yung buhay mo at buhay ko bilang mga totoong mananampalataya. Kapatid, totoo ka bang mananampalataya? Kung ikaw at ako'y totoong mananampalataya, kapatid, makikita po natin tayo po yung pagpapala. Napakahalaga natin sa mga sitwasyon natin ngayon.
sa great storm of COVID-19 na pinagdadaanan ng ating bansa, kapatid. Amen? So nakita natin to, very clear ito. The crew struggle, the administration natin ngayon struggle para lang maging maayos pa rin still yung ating pong bansa, kapatid. Amen? Sabi diyan, lightning the ship. Yan, matindi ang dilim eh. Matindi na po. They wanted to clear, gusto nilang maging clear, maging maayos ang barko. At ngayon sa panahon natin, makita natin ginagawa din ng lahat ng ating gobyerno na para po maging maayos ang ating bansa, ng mga doktor natin, ng mga frontliner, sa kabila ng maraming sumasalungat, amen, sa kabila ng maraming mga pasaway sa oras na ito, amen, paulit-ulit, amen, talagang makikita natin ang hard-headed ng tao, amen, sa panahon na ito, lalong-lalo sa ganitong mga storms. Talagang nandyan ang pasaway, nandyan ang mga pessimistic, ayan, sumasalungat na parang alon sa dagat, hangin sa dagat, na talagang dagiging dahilan para hindi maging maayos ang ating bansa. Tulad po dito sa karanasan ni Pablo, na maraming sumalungat, hindi nakikinig, mga pasaway. Amen? Kaya po naging matindi, kaya ito pong naranasan nila, lalong tumitindi ang kalagayan ng barko na ito na sinasakyan nila, Pablo, kapatid. Matinding struggle, fighting na ginagawa nila. Kaya makita po natin, si Pablo po ay isang preso na kasama dito papuntang Roma. Hindi lang po siya, marami po silang mga preso na kasama rito. At tingnan po natin, pag pinag-aralan natin, even the prisoners help work for survival. Pati po ang mga preso, nakita na natin doon, tumulong na po sila sa paggawa. Amen? Para lang po makasurvive. Yung barko, maligtas yung barko. Maligtas sila, makasurvive sila, maging ang kanilang sinasakyan. Amen? So, makita po natin ngayon. Kaya ito, magamit natin to. Hindi lang ang ating gobyerno. Amen? Huwag na tayo sumalungat sa ating gobyerno. Sa halip, tulungan natin ang ating gobyerno. Tulong-tulong tayo na para makasurvive. Amen? Para maging maayos ang ating bansa. Samahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya napakahalaga, kapatid, ng mga buhay ng mananampalataya dito sa mundo ay napakahalaga, kapatid. Napakahalaga. Amen? Kaya po nakita natin diyan, kapatid, grabe ang talagang struggle nila ng mga crew sa barko. Ganon din sa ating bansa. Amen? Ang mga administration natin, grabe rin kanilang pinagdaraanan, kapatid. Amen? And alam niyo po, tingnan niyo po ang buhay ni Pablo sa ganitong klaseng storms, kapatid. Amen? Sila po'y pinroteksyonan ng Diyos, kapatid, at malaki po ang kinalaman ni Pablo sa buhay sa proteksyon na naranasan nila. Sabi diyan, kapatid, Paul cared for during the storm. Amen? Nung panahon po ng storms na ito, si Pablo, bilang mananampalataya ni Kristo, siya po, kapatid, makita natin yung kanyang concern. Paul cared for, kapatid, during the storm. Siya po ay nag-care during the storm. Sa panahon natin ng storms ng COVID-19, we need to care, kapatid. Kailangan nating magkaroon ng concern, ipakita natin ang kindness. Amen? Tayo po ay magkaroon ng malasakit, kapatid. Amen? Ipakita natin ang kabutihan. Amen? Amen? Maranasan ng ating bansa yung concern na nanggagaling sa atin. We as a believers of Jesus Christ, we need to care for during the storms. So sabi diyan, kapatid, he was the only one with a word from the Lord. Amen? Bilang mananampalataya, ayan po ang sabi ng verse 22. Verse 22 to 24. Amen? Ano po ang sabi? Basahin ko ngayon verse 22. Ito ngayon ang payo ko, sabi ni Pablo. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, ayan, mawawasak ang barko. Verse 23, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Sabi po ni Pablo, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Yan po ang sabi ni Pablo, kapatid. Amen? Sinabi sa akin, amen? Nagpakita sa akin
Nagpakita kay Pablo, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Verse 24, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Amen? So during natural storms, the great storm, Heroklidon, kapatid, na klasing bagyo, great storm, kapatid. Amen? Kasama po nila si Pablo. Nakita natin, siya po'y nanaginip at kinausap ng anghel ng Diyos. Amen? At kaya po sabi diyan, kapatid, he was the only one with a word from the Lord. Ako po'y naniniwala, kapatid, as a believers of Jesus Christ, you and I as a believers of Jesus, we have a word from God. Amen? Ito pong binabasa natin, napapakinggan natin mula pa nung storms ng COVID, simula nung March, makikita natin yung mga mensahe ng Panginoon. Si Lord po ay patuloy na nagbigay ng mensahe. Amen? Sa inyong lingkod, at ito po, kapatid, ay patuloy na nagbibigay si Lord sa atin ng mga salitang ito na hindi pwedeng ibaliwala. Amen? We need to care for our nation. Tulad ng ginawa ni Pablo sa panahon ng storms. We need to share the Word of God as a true believers of Jesus Christ. We have a Word of God. Hindi lang yan para sa atin at para sa pamilya. Yan po'y para sa ating kapwa mananampalataya, kapwa tao. Yan po'y para sa ating bansa. Napakahalaga ng mga mensahe, salita ng Diyos bilang mananampalataya. As we trust God, amen, tayo po'y naniniwala sa salita ng Diyos, kapatid. We meditate the Word of God. Marami tayong natutunan. We need to share the Word of God sa panahon ng storms, kapatid. That is how we care sa ating bansa sa panahon ng storms at COVID-19. We need to share the Word of God like Paul, kapatid. Amen? Amen? So, bilang mananampalataya, nasa sa atin ang salita ng Diyos. Kaya kung mananampalataya tayo at hindi natin sinishare yung salita ng Diyos, ano bang sabi ng Diyos? Sinabi ni Pablo kung anong sinabi ng Diyos. Amen? Sa kabila ng matinding storms, mapanganib, nakakatakot na storms, pero wala silang dapat ibangaba sapagkat sinabi doon. Sabi doon, kapatid, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay dahil kay Pablo. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, the story of God's protection of Paul on the journey, kapatid, amen? Protection in the storms. Protection sila sa storms sa pinagdaanan nila, natural storms. Dahil po yun kay Pablo. Amen? Dahil po yun kay Pablo. For the sake, amen? It is because of us as a believers of Jesus. Kaya po sa panahon natin sa storms ng COVID-19, makita natin, napakarami na po ang namamatay. Napakarami ang affected. Hindi na napakahirap na. Napakarami na ng mga cases natin. Napakarami na ng mga namatay. Amen? So bilang mananampalataya, kapatid, amen? We have God's Word. We trust God, we trust in His Word. Amen? Sabi nga if you abide in me and my words abide in you. Amen? So tayo po bilang mananampalataya sa Panginoong Yesus, nanampalataya sa Kanyang salita, we have a God's Word, kapatid. At napakahalaga po niyan, kapatid, bilang mananampalataya, upang mangaligtas ang buhay ng mga tao. Tulad ng sinabi ko, amen, the big problem sa panahon natin ngayon ay hindi mamatay sa COVID. Yung mamatay na walang Kristo. Walang pananampalataya kay Kristo, walang Kristo. Yan ang malaking problema sa panahon natin ngayon. Kaya that's why we need to share the gospel, we need to share the Lord Jesus Christ to other people, kapatid. Amen? Saan mo ginagamit ang oras at panahon? Saan natin gagamitin? Let's grab the opportunity. Tayo po ay nasa matinding bagyo ng buhay. Hindi lang ating buhay, kundi ang ating bansa. Itong bansa na ito, mayahambing natin doon sa sinasakyang barko nila Pablo. At napakahalaga doon, kapatid, ang paalala mula sa atin bilang mga mananampalataya by giving God's Word na siyang nagpapaalala, kapatid, upang hindi sila mapahamak. Dahil sa atin, maraming mga buhay ang mailigtas ng ating Diyos, kapatid. Bilang mga tunay na nanampalataya na
talagang nagbabahagi ng salita ng Panginoon, kapatid. Bilang tunay na mananampalataya na nagmamalasakit sa ating bansa, kapatid. Amen? Kaya yan po ang nangyari, kapatid. Paul cared for during the storm. He was the only one with a word from the Lord, kapatid. And sabi diyan, his word from the Lord placed him in command of the situation. Alam niyo po, kapatid, bilang mananampalataya, we have a God's word. Amen? Tayo po'y naniniwala at pinangahawakan natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba, kapatid, if we truly, kung talagang nasa sa atin ang salita, kung naniniwala tayo sa salita ng Panginoon at tumatayo tayo sa salita ng Panginoon, kapatid, yung mga salitang mula sa Panginoon, place him in command of the situation. Ito po ang nagbigay kay Pablo, kapatid, para po siya ay naglagay kay Pablo na magkaroon ng command para mag-direct, para mag-order, para po mag-govern, para po mag-instruct, kapatid. According to 30 hanggang 33. Ano pong sabi ng 30 to 33? Basahin ko po. Tinangka ng mga manero na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka. Ito pong kasama nila mga manero ay gustong tumakas sa barko. Kaya't ibinaba nila sa tubig ang mga bangka, at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan. Verse 31, ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makaliligtas. Kaya't nilagot na mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Verse 33, nang mag-umaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayon, kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Ito rin po, alam niyo po itong nangyari dito. Ganito rin po. Amen? Maraming gumagawa, tumatakas, gagawa ng paraan, personal, makatakas lang, kapatid. Pero somehow, tulad sabi ni Pablo, dahil si Pablo po ay nanaginip at sinabi yung salita, na ligtas sila sa barko. Ito pong pagtakas ng mga marinero na ito, ang siyang ipapahamak nila. Kaya si Pablo po ay nagsalita sa kanila, kapatid. Si Pablo po ay nagbigay ng command, pag lumabas kayo, pag tinuloy ninyo ang pagtakas sa barkong ito, iwanan niyo kami, yan ang ikapapahamak ninyo. Kaya po, hindi natuloy yung kanilang pagtakas, kapatid. At nakita natin yung kanilang kalagayan, napakatindi. Sila po dito ay balisang-balisa na, no? Dahil po sa paghihintay. Amen? Dahil po sa kanilang pinagdaraanan, kapatid. Po makita po natin, bilang mananampalataya, like po, napakahalaga po ng malasakit natin. We need to care for our nation, for every family, for every people, in the midst of the storms at COVID-19. We have a God's Word. Yan po ang gamit natin, kapatid. Amen? We need to share. Amen? At gamitin natin yung authority. Yung mga salita na yan, nagbigay sa atin, naglagay sa atin ng command, ng order, ng authority sa mga sitwasyon natin ngayon. Kaya po napakahalaga na makapag-share po tayo. Huwag natin sayangin ang mga oras sa mga bagay, sa mga temporal things lamang. Bilang mga totoong mananampalataya, napakahalaga ng sitwasyon natin to share the Word of God, kapatid, sa panahon ng kalamidad ng ating bansa at COVID-19, kapatid. Like Paul, we need to be care. Tayo po ay magamit ng Diyos ang ating buhay, mga ligtas sa mga tao, kapatid. Marami ng balisa ngayon at nahihirapan na sa kanilang sitwasyon at kondisyon, kapatid. Amen? Kaya po, makita natin na proteksyonan ng Diyos si Pablo at ang kanyang mga kasama sa storms na yan, kapatid, dahil kay Pablo bilang mananampalataya ni Kristo. Sabi diyan, kapatid, our Lord has also promised to be with us in the storms of life. Amen? So sinamahan, ibig sabihin, dahil si Pablo po ay anak ng Diyos, sinamahan si Pablo ng Diyos bilang mananampalataya sa storms na kanyang pinagdaanan. At yung mga taong nakapaligid doon, kapatid, ay naligtas. At yan po ang makita nating, kung lalawakan po natin ang ating pananaw, yan po ang kalagayan ng ating bansa. Bilang mananampalataya, tayo po'y sinasamahan ng Diyos, pinangakuan na tayo po'y poproteksyonan ng Panginoon sa storms ng buhay natin. At ngayon po dito sa bansa natin, amen, na
Tulad ito ng barko na sinasakyan nila Pablo, na tayo man din ay maging pagpapala rito. Gamitin natin ang ating buhay bilang mananampalataya. Tayo po ay mayroon tayong salita ng Diyos, no, na natutunan natin, na pinangahawakan at pinamumuhay nating kapatid, na kailangan nating ibahagi sa kanila upang hindi po sila mapahamak. At makikita natin, kapatid, amen, ito pong ating bansa ay, amen, kaya pa rin maging maayos. Kaya, ililigtas tayo ng Diyos kasama ang ating mga kapwa mananampalataya, kapwa dito po sa ating bansa, kapatid. Nailigtas po ang barkong ito. Amen? Dahil pinoteksyonan ng Diyos ang buhay ni Pablo, nadamay po sila. Amen? Madamay po ang ating bansa. We are praying for born again Pilipinas, kaya makita po natin na kung paano nangyayari yan. Amen? Na kung tayo po ay gamitin natin ang mga salitang yan, amen? Let's have a command, amen? Let's use our authority, amen? Be strong and courageous to share the word of God, kapatid. Yan po ang dahilan kung bakit mangangaligtas sa mga tao. Sabihin natin ang katotohanan, kapatid. Amen? Lalo sa panahon natin ngayon. Ang malaking problema ay hindi mamatay sa COVID-19 virus. Ang malaking problema yung mamatay tayong walang Kristo. Amen? So, kailangan manalig ang tao. Amen? Kailangan magkaroon ng kasiguraduhan, manalig sa Panginoong Jesucristo ang tao, kapatid. At sino man nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, mga anak ng Diyos, tayo po, our Lord has also promised to be with us. Sinasamahan tayo. Amen? Ito po ang pangalawa. Kanina, protection in the storms, natural storms. Ito po yung pangalawa, protection from the soldier. So alam natin sila po ay mga preso, kasama ang kapitan ng barko at mga sundalo na nagbabantay sa kanila. At sila po ay pinoproteksyonan ng Diyos, kasama si Pablo, kapatid. Amen? Pinoproteksyonan ng Diyos si Pablo, kasama ang mga iba pang tao doon sa barko. Amen? Laban sa mga soldiers. At unawain po natin itong protection from soldiers. Kanina, protection from storms. Protection in the storms is protection from natural storms. So ito pong protection from the soldiers, ano po ba ibig sabihin yan? This shows, ano po bang inihayag yan? This shows God's protection from natural storms. So ito pong protection from the soldiers, amen, na tinatalakay natin ngayon, na patungkol sa protection, kapatid, na nagmumula sa Panginoon. Ito pong protection from soldiers is protection from natural storm. Ito man din, kapatid, ay natural storms ang tawag dito. Kanina, natural storms, pero great storms. Amen? Matindi po ang storms na pinagdaanan. Ang tawag doon ay, sabi doon, Euroclydon na klaseng storm. Great storm, kapatid. Amen? At ang tawag doon is a natural storm. Ito pong protection from the soldier, it is another storm. And this shows God's protection from it. It is a natural storms also, kapatid. Amen? At unawain po natin yan para makita natin sa ating pag-aaral patungkol sa protection, sa mensahe ng Diyos about protection, God's protection, kapatid. Matutunan po natin ang maraming bagay. Amen? So, pinroteksyonan po sila laban sa mga soldiers. Bakit kaya? Kasi sabi diyan, their purpose was to kill all the prisoner. Balak na mga soldier, dahil doon sa storm sa kanilang pinagdaanan, kapatid, sila po yung nagbalak na patayin na lang ang lahat ng priso, lahat ng prisoners, kasama si Pablo. Amen? Pero, ano po ang nangyari, kapatid? Amen? Sabi nga, basahin natin yung verse 42. Ito po ang verse 42. Dito po nakasaad yung second points natin according to verse 42. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Para walang makalangoy at makatakas, patayin na lang lahat. Sabi ng mga sundalo. Binalak nila, patayin na lang ang mga preso. Para hindi sila makatakas, hindi makalangoy at hindi sila makatakas, kapatid. So, protection from the soldiers. Ito po ay natural storms, kapatid. And sabi dyan, ito po, unawain po natin to. Patuloy natin unawain. Sabi dyan, Christian have suffered much at the hands of nation. Ayan, alam niyo po ba, tayo po bilang mga mananampalataya,
tinuturo po ng salita ng Panginoon, tayo man din ay nagsasuffer, tayo man po ay talagang matindi ang ating kalungkutan, matindi ang ating hurt, matindi po ang ating agonizing dito po sa bawat bansa ang mga mananampalataya. Amen? So yan po ibig sabihin ng protection from the soldiers. Amen? Amen? Kumbaga, yan po ay suffered much at the hands of nation. Napakahalaga po ng malasakit ng bawat leaders and workers sa gawain ng Diyos, lalo po sa reopening. Amen? Kasi marami nang ayaw pumunta sa ospital. So ang balak ng mga tao ngayon ay dumulog sa Panginoon. Kaya hindi biro yung ating matinding panalangin. No? Hindi natin alam na ito po yung na-share ko na rin sa ibang kapastoran na ito yung isa sa mga babantayan na because people wanted to go to the church. Kaysa sa ospital kasi natatakot sila. Ayan. Ngayon, pag napunta sa ospital yan at yan ay nalaman at naging positibo, sarado, damay ang pastor at ang lahat. Kaya napakahalaga ng malasakit ng mga mananampalataya, especially at si O.G. Paliparan o sa bawat church, bawat leader, napakahalaga na like po as a true believers of Jesus Christ. Amen. We need to care for our church, kapatid. Amen. We need to care for our nation. Amen. Maging sa reopening ng church natin, kaya napakahalaga po nito. Amen. Let's value ang gawain ng Panginoon, kapatid. Amen. Kaya matutunan po natin dito na we as a believers, si Pablo po, nung nandun na sila sa bangka, dahil mga preso sila, may kasama silang mga sundalo, at yung mga sundalo na ito, nagbalak na sila ipatayin, kapatid. At ito pala, may kinalaman din. As a believers, talagang dumadaan tayo dito po sa natural storms na ito. Laban sa mga soldiers, laban sa bawat nation na pinagdaraanan ng mga mananampalataya. Bawat nation na may mga mananampalataya, matindi po ang suffering na pinagdadaanan sa kamay ng country, kapatid, bilang mga mananampalataya. Amen? And sabi diyan, ano bang nangyayari? Sabi diyan, persecution of the early church in Rome. Yan. Sa panahon ng Roma, matindi po ang mga persecution na pinagdadaanan na mga naunang mananampalataya, naunang church sa atin, matindi rin ang kanilang pinagdaraanan. Amen? Sa panahon ito, persecution under Hitler and leaders of communists, panahon ng mga komunista, panahon ni Hitler, and leaders of communists, matindi pong pinagdaanan ng mga mananampalataya ni Kristo. Amen? Kaya po, wag tayong makakalimot. Amen? Bilang mga mananampalataya ngayon, meron tayong ipinaglalaban, kapatid. Amen? Hindi natin sinasayang yung tagumpay na nakamit ng ating Panginoon. Amen? At alam natin, binigay sa atin ang salita ng Diyos para po maligtas ang ating kapwa, ang mga tao. Especially dito po sa ating bansa, kapatid. Amen? And sabi diyan, kapatid, actually, all board saved for Paul's sake. Amen? Dahil po kay Pablo, kapatid. Amen? Amen? Itong lahat ng nasa ship, kapatid, amen, ay sila po lahat ay naligtas dahil po kay Pablo. Amen? Amen? So, pwede natin sabihin na ang lahat ng mga tao dito sa ating bansa ay mangangaligtas dahil sa mga mananampalatayang nandito sa bansang ito. Dahil sa mga tunay na mananampalataya dito sa bansa natin sa Pilipinas, kapatid. Amen? Ang lahat ng kapwa Pilipino, ang lahat ng mga mananampalataya at ang lahat ng tao dito sa ating bansa ay pwedeng mga ligtas dahil po sa atin ang mga mananampalataya ni Kristo, kapatid. Kaya pwede po yun dito po sa atin bilang mga mananampalatayang Pilipino, ang mga tao dito sa ating bansa. Amen? Sa lahat ng tao dito sa ating bansa ay mga ligtas sa pamagitan ng bawat isa sa atin na nagmamalasakit sa ating bansa. Sa pamagitan ng pagbabahaging salitang ibinigay sa atin ng Diyos. Using our authority, kapatid, to instruct, kapatid, amen, para po to direct, amen, to govern, kapatid, amen, sa ating mga sa bansang ito, kapatid, amen, pamagitan ng pagbabahagi
ng salita, to instruct people, to share the Word of God, kapatid. Amen? Kaya po, maunawaan natin ito. Ito pong karanasan ni Pablo ay may kaugnayan sa panahon natin. Pag tinitingnan natin ito spiritually, ito po ay may kaugnayan sa sitwasyon natin ngayon sa bansang Pilipinas, kapatid. God has opened, spared, or blessed many people, or bless many for the sake of a few faithful ones. Kayo na lang po bumasa ng mga verse na yan. At yan po nakatala dyan from Genesis, kapatid, First King, Second King, nakatala dyan, kapatid, that God has opened, makadalasan po, God preserve or bless many for the sake of a few faithful ones. Dahil po sa mga tapat na mga Kristiyano. Ibig sabihin ng tapat. Amen? Alam natin ang ibig sabihin ng tapat. Hindi ibig sabihin ng tapat walang kasalanan. All of us are sinners. At habang nandito tayo sa laman, nakakagawa tayo ng kasalanan. But ano po ba ibig sabihin ng tapat na yan, kapatid? Na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, sitwasyon, sa kabila ng ating mga nararanasan, kapatid. Amen? Tayo po ay bumabagsak din, nagkakamali, kapatid, but we never give up sa ating pananampalataya. We continually stand up, kapatid, to trust and obey our God, kapatid, in spite of ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkakasala, pagkakamali, sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan natin, we never give up sa ating pananampalataya sa Diyos. Kahit minsan na tayo po parang napakahirap na sitwasyon at parang titinan mo ka walang pag-asa na. Pero talagang walang imposible sa Diyos at walang nothing is impossible to God and nothing is impossible to those who continually believe sa ating Panginoong Jesus. Amen? At ito po yung tinuturo sa atin ngayon, kapatid. Amen? Yan po ang faithful. Never give up, kapatid. Amen? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya hindi tayo pwedeng mangayaw sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ano man sitwasyon, kondisyon ng ating buhay. Amen? Ikaw man ay bumagsak, kapatid. Ikaw man ay napakatindi ng pinagdaraanan mo, napakabigat. Hindi po tayo hihinto. Sapagat alam na natin na tayo po, God's love for us is everlasting. Amen? Nothing is impossible to God. At ang lahat ng mga pagdaraanan natin ay mapapagtagumpayan natin. Kapag tayo po ay dumadaan sa matindi, God will make a way para po malagpasan natin, mapagtagumpayan natin anumang pagdaraanan natin. Amen? Tayo po, kapatid, ay ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kapatid. Amen? Na napipreserve ang buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Ito po ay sila po ay mapipreserve ang kanilang buhay. Dahil sa atin na mga mananampalataya na nagmamalasakit sa kaharian ng Diyos, sa ating bansa, kapatid. Amen? Sa pamagitan ng mga salitang, pagbabahagi ng mga salitang ibinigay ng Diyos sa atin, ng mga natutunan natin bilang mga mananampalataya, ng mga tunay na mga mananampalatayang kapatid, hold on to God's promises. Amen? Meron tayong mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin. At yan po, kapatid, ay dahilan na ma-preserve po ang buhay ng marami. Unang-una na ang ating mga pamilya. Kaya kapatid, wag po tayong wag nating hayaan na tayo lang at ang ating pamilya. Amen? We need to share the Word of God. We need to care for our nation. Amen? Amen? If we pray, born again Pilipinas, this is it, kapatid. At COVID-19 virus, storms na meron tayo, like po, dumaan sila sa matinding bagyong, natural na bagyo. Amen? Sila po ay hiniligtas ng Diyos sa bagyong ito, matinding bagyo, kapatid, dahil sa buhay ni Paul, dahil sa buhay ng isang mananampalataya na si Pablo, na nangaral ng salita ng Diyos, na merong salita ng Diyos, na ibinigay ang salita ng Diyos, kapatid, na nagmalasakit, kapatid. Hindi nang hinawa, hindi man siya pinakinggan ng una, hindi siya nawalan ng, hindi siya nahadlangan, kapatid. Siya ay patuloy na nagbabahagi, nag-i-instruct, kapatid, bilang mga mananampalataya. God gave us authority, amen, to instruct people, to share the Word of God, kapatid. Kaya upang ma-preserve ang mga kapwa natin mananampalataya dito po sa ating bansa, kapatid. Never give up sa pananampalataya in spite of bumangon tayo sa kabila ng mga pagbagsak,
kapatid, sa buhay natin, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sapagat ang umaayaw ay hindi nagwawagi. If you want to claim the victory, kapatid, stand up, man, never give up, man. Patuloy po tayong umusad sa ating pagtitiwala sa Panginoon. And let's share the Word of God sa ating pong kapwa dito po sa bansang Pilipinas. Amen? Upang ito po tulad doon na lahat ng mga tao doon sa barko kasama ni Pablo ay naligtas. Nawa lahat ng kasama nating Pilipino dito sa ating bansa ay mga ligtas din, kapatid. Dahil pe-preserve ng Diyos dahil sa atin na ginagamit ng Diyos. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. And sabi diyan, kapatid, kaya ito po, maunawaan natin once again, how important are you to your country? Amen? Ngayon, kung tatanungin po tayo, kapatid, gaano kakahalaga sa ating bansa ngayon? Amen? Tayo po ba'y naging mahalaga sa ating bansa ngayon? Amen? Si Pablo po, bilang mananampalataya ni Kristo, kapatid, dating makasalanan, dating mamamatay tao, napakapangit ng buhay, kapatid, pero makita natin, tunay na pananampalataya sa Panginoon, maraming pinagdaanan, pero hindi nag-give up, at nakita natin ang lahat ng kasama niya doon sa barko, kapatid, maging yung mga taong gustong pumatay sa Kanya, amen, gustong manakit sa Kanya, kapatid, silang lahat ay nadamay sa proteksyon ng Diyos kay Pablo. Pinoproteksyonan ng Diyos ang mga tunay na mga mananampalataya. If you and I are true believers, God will protect us. At hindi lang tayo, damay pati ang pamilya natin. Damay, pwedeng madamay pati ang kasamahan natin sa bansang ito, kapatid. Ang lahat ng mga tao sa bansang ito, kapwa natin Pilipino, ay mga ligtas, kapatid. We are a blessing to our country, kapatid. Amen? Kaya po, like po, tularan natin si Paul para po tayo makita natin, ikaw at ako ay napakahalaga sa ating bansa. And ito po yung pangatlo, kapatid. Gusto ko pong basahin ang Gawa or Acts chapter 28 verse 1 to 6 na sila po ay sa patuloy na paglalakbay sa iba't iba, nakarating po sila sa Malta. Ayan. Amen. Nakarating po sila sa Malta. At ito po, basahin ko. Chapter 28 ng Acts o Gawa, verse 1 to 6. Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinawag na Malta. Sila po ay nakarating sa pulo ng Malta. Verse 2, napakaganda ng ipinakita sa amin ng mga taga roon. Mga tiga Malta people ay napakaganda na ipinakita sa kanila. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Ayun. Mga tiga Malta maasikaso doon sa mga napadpad sa kanila. Amen. Verse 3, si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas. Yung tinuklaw ito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Tinuklaw si Pablo at pinuluputan si Pablo. Nung siya po'y namumulot ng kahoy, ito po'y nilalagay niya doon sa siga, ay biglang lumabas doon mula sa siga ang ahas at tinuklaw si Pablo at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Verse 4, nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao iyan. Yan. Pero sa totoo, dating mamamatay tao talaga si Pablo nung hindi pa siya na born again. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Ayan. Verse 5, subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Ayan. Hinihintay nilang mamaga si Pablo. Kasi tinuklaw at pinuluputan ng ahas. O kaya'y biglang bumuwal at mamamatay. Yun po ang inaantay ng mga tiga Malta. Yan, kasi alam nila yung lugar nila, kilala nila yung mga hayop doon sa kanila, maging ang mga ahas, alam nila yung klaseng ahas. Very poisonous na ahas ito. Na tumuklaw, alam natin pag tumutuklaw at yan, biglang pumulupot. No, ganun po ang klaseng ahas ang meron doon sa kanila. Hinahantay ng mga tiga Malta na ito ay si Pablo mamaga at kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang hinihintay nila, matagal na, at wala namang nangyari sa kanya,
Ano nangyari? Nagbago sila ng akala. Nagbago yung kanilang akala kay Pablo. Siya ay isang Diyos, sabi nila. Napagkamalan pang Diyos si Pablo. Dahil tinuklaw ng ahas, pinuluputan. Yun. Nakita ng Malta, alam na ng Malta na unang-una mamamagayan. O kaya bigla na lang mabubuwal at mamamatay na. Pero inihintay nilang mangyari yon, nabago po ang kanilang akala. Dahil walang nangyari, hindi nangyari yung kanilang inaasahan. Kumbaga, natural na nangyari ay hindi nangyari. No? Siya, sabi nila, siya ay napagkamalang Diyos, kapatid. Amen? Kaya po, ano po ba ang tinuturo sa atin ng pangatlo? Protection from the serpent. Yun. Ito pong isang klaseng storms na naranasan ni Pablo, na pinoteksyonan siya ng Diyos. Kanina, doon sa storms, sa bagyong natural, at doon sa mga sundalong kasama nila na gusto silang patayin para hindi makatakas. At pangatlong proteksyon na klase ng bagyo from the serpent, kapatid. Ngayon, ang tanong, yung dalawa kanina ay ito pong protection in the storms and protection from the soldiers. Ito po yung mga natural storms. Ito pong isa, kakaiba ito. Anong klaseng storms ito? Yung protection from the serpent, kapatid. Ito po. This shows God's protection from supernatural storms. Ibang storms na po ito. Hindi na ito natural storm. Ito po yung supernatural storms, kapatid, na naranasan. At ako po'y naniniwala, amen? COVID-19 virus ngayon sa panahon natin. Our condition at COVID-19, it is a supernatural storm, kapatid, na makikita natin sa buhay natin ngayon na hindi po biro. Ito pong supernatural storm, kapatid. But God, once again, is able to protect us from all storms of life, from the natural storm even to the supernatural storm, kapatid. Amen? Makita natin kung gaano ka-secured yung ating buhay. Makita natin sa buhay ni Pablo kung paano nagpo-protect si Lord. Amen? Na lalo pa tayong maging mainit sa pananampalataya sa Panginoon. Maging tunay tayong mga mananampalataya. Ang tunay ng mga mananampalataya like Paul, kapatid, siya po ay nagkikare, kapatid, sa kanyang nagmamalasakit siya sa panahon ng storms doon sa lahat ng kasama niya sa barko. At dito din, tayo din mga mananampalataya, kung tayo mga tunay na nanampalataya, tayo po sa panahon ng COVID-19 storms, supernatural storms, we care also to all the people dito sa loob ng bansang Pilipinas, kapatid. Amen? Sabi ko nga, it is man's extremity, but let's make this a God's opportunity, kapatid. Amen? Amen? We have a word from God as a true believers. Kaya po, sino gagawa nito? Mga totoong mananampalataya. We have a God's word. Amen? Meron po tayong salita ng Diyos na ating pinanghahawakan, pangako, pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos. At ito po, as we care to our nation, we will share it, kapatid. Amen? At makikita po natin, amen, lalong-lalo sa panahon ng COVID-19, ito po'y napakahalaga. Amen? Maraming namamatay ngayon. Pero ang malaking problema sa panahon ng COVID na namamatay, yung namatay sila na walang Kristo. Amen? That's why we need to share the Word of God, kapatid. Amen? Para po, huwag nating hayaan na ang mga tao ay maranasan ang kamatayan pisikal na wala silang Kristo. Dahil hindi tayo nagmalasakit sa ating bansa. Amen? So, like Paul, kapatid, amen? Si Pablo po, kapatid, ay nagpakita. Paul cared for during the storm. Sa panahon ng COVID-19 natin, kapatid. Paano si Pablo nagpakita ng malasakit sa matinding storm na pinagdaanan nila. Ganon din po sa storm na pinagdaanan natin ngayon, lalo sa supernatural storm. Maraming namamatay. Amen. Kapatid, amen. Araw-araw talagang may bilang ng patay. Amen. Nawa, namamatay silang may Kristo sa puso. Kaya po napakahalaga na makita po natin, mabigyan diin natin ang ating buhay, makita natin ang kahalagahan. Bakit tayo pinili at tinawag ng Panginoon, kapatid? Hindi para lang iligtas ang buhay natin at pamilya, but para po sa kanya-kanyang bansa. At dito po bilang mga mananampalatayang Pilipino, tayo po ay maging bahagi sa Born Again Pilipinas, kapatid. By sharing God's Word, by using our authority, kapatid, to share the Word of God, kapatid, to instruct people sa panahon na ito. Anong dapat gawin? I-secure ang buhay, mamuhay ng may katiyakan
pamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid. Kaya po ito pong protection from the serpent, another storm na kung saan proteksyonan si Pablo laban sa storms na ito, nang tinuklaw siya ng ahas, kapatid. Amen? At nakita natin mga tiga Malta, sa lugar ito ng Malta, kapatid, na nakita natin, alam nila na inaantay nila na mamaga at biglang na lang mabuwal at mamatay. Pero makita natin, kapatid, gulat sila sapagkat napagkamalan pa nilang Diyos. Pero ang totoo, pinoproteksyonan lang ng Diyos dahil mananampalataya ni Kristo. Dahil anak ng Diyos, kapatid. At itong klaseng storms na ito, kapatid, this shows God's protection from supernatural storms, kapatid. Of course, kapatid, yung serpent na yan, the serpent, o yung ahas na yan, a symbol of the devil. Amen? Yun po ay simbolo ng diablo, kapatid. Amen? Ibig sabihin, kapatid, itong ahas na ito represent of the devil. Amen? Nagre-represent kay diablo itong ahas na ito, kapatid. Kaya ito po matutunan pa rin natin kung paano tayo bilang mananampalataya, kaya tayong protection na ng Diyos laban sa diablo, sa ginagawa ng diablo sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. And pag sinabi natin supernatural, kapatid, ibig sabihin, pwede natin sabihin that is spiritual, that is unworldly, or pwede natin sabihin, pag sinabi natin supernatural, kapatid, katulad ng protection dito sa ahas, kapatid, pwede natin sabihin unable to explain. Isang sitwasyon na napakahirap ipaliwanag. Isang storms na napakahirap ipaliwanag, i-share. Ang COVID-19 ngayon, kapatid, talagang maraming nahirapan magpaliwanag. Maraming, sabi niya, unable to explain. Kasi ito po ay first time. Tagal na pa nun ako, simula nung bago ko lang din. Ako ay nasa 51 na. Ito na yung first time, kapatid. Talagang hindi ito natural. Supernatural itong COVID-19. Amen? But praise God, kapatid, ang aral at salita na tinuturo ng Panginoon, God is able to protect us, kapatid, from all storm, natural or supernatural, kapatid. Supernatural storms, kapatid, unable to explain na klase ng bagyo. At yan po, isa po dyan ang COVID-19. At sa buhay natin, somehow, meron din, dumadaan tayo sa supernatural storm sa buhay natin. Isang storms, bagyo ng buhay, talagang we cannot explain, kapatid. And we are not able to explain. Hindi natin maipaliwanag na mga storms sa buhay na pinagdaraanan natin. But once again, kapatid, God is able to protect us. Even dito po sa supernatural storm or sa unable to explain na klase ng bagyo pwedeng daanan natin. Like COVID-19, kapatid. God is able to protect us. At COVID-19 virus, the storm, the supernatural storm that we are not able to explain, kapatid. Kaya hanggang ngayon, hindi malaman kung anong gamot. Ano ang kailangan, hindi pa rin malunasan, kapatid. Talagang, sabi ulitin ko po, ang ating po mga frontliner, mga doktor natin, pagod na. Because napakahirap ng klaseng storms ito. Supernatural, unable to explain. Pag hindi mo maipaliwanag, paano mo yung lulunasan? Di ba? Ganun yun eh. Kaya nga mga doktor, dinadiagnose. Pag na-diagnose yan yun. Pag naintindihan yan yun. Hindi maintindihan. Kasi nga supernatural, so unable to explain. Kaya talagang pagod na. Amen? But praise God, we have a God na hindi napapagod sa pag-protect sa atin. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon, kapatid. Maraming dapat matutunan aral dito. But we have a limited time, kapatid. Alam niyo po, isa po sa mga na-encounter ko during dito po sa COVID-19 virus. Sinasabi po, kailangan i-encourage natin ang tao na palakasin nila ang kanilang immune system. Kumain sila ng maayos. Kailangan malakas. Sagana sa pagkain, kapatid. Amen? Kawawa ang mahihina kumain. Amen? At nakikita ko po sa atin, isa po ito sa nag-inspire sa akin. The reason why I share the Word of God
in this kind of sharing of God's Word. Na kayo po'y mabusog, ang lahat po'y mabusog, kapatid. Amen. Masaganang pagkain. Amen. Sapagkat kailangan natin to para maging malusog tayo. Para hindi tayo maapektuhan, kapatid, hindi tayo ma-affected ng great virus, kapatid. Amen. Kailangan natin to para malakas ang ating resistensya spiritually, immune system spiritually. Makalaban tayo, especially dito po sa storm, supernatural storm, dito po sa serpent, kapatid. Amen. Dito po sa diablo, the serpent, kapatid, the devil. Ang atake po niyan is supernatural storm. Amen. Kaya po, magpakabusog tayo. Let's value God's Word, kapatid. Kaya po, maintindihan natin. Yan po ang heart ng inyong lingkod, kapatid. I want you, kapatid, na mabusog ng pagkain ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Lalo po, especially, as a COG Family Church of God. Amen? Marami tayong time sa pakikinig. Hindi lahat tayo nakakalabas, hindi natin lahat nagagawa. Marami tayong time sa bahay. At nawa, maibigay natin yung time na yan. Hindi sa material, sa temporal. Maibigay natin yan sa pagpakikinig, pagbalyo ng salita ng Diyos sa kanya-kanya nating tahanan. Amen? Amen? Pinagpapasalamat sa Panginoon sa aking pamilya na doon po ay nakikinig. Amen? Nagtsatsagang nakikinig din sa lahat. Kasi napakahalaga. Para po lumakas tayo yung ating resistensya, immune system, spiritually, at hindi tayo ma-affected ng storms, supernatural storms, kapatid, sa ginagawa ng kaaway, kapatid. Kaya purihin po ang Panginoon. So yan po, the story of God's protection of Paul in the journey, protection from the serpent. This shows God's protection from supernatural storm. The serpent is symbol of the devil, kapatid. Ang sabi niya, this one came out of the fire and attached itself to po ginagawa ng diablo sa atin, kapatid. But praise God, nararanasan natin yan. That is supernatural storm. God is able to protect us even to the supernatural storm, kapatid, sa buhay na ito. Amen? Kaya po, salamat. And makikita po natin, sabi nga, ito po, tulad ng binasa ko kanina, the reaction of the natives. Amen? Ano po bang naging reaction ng mga natives? Yung mga taong doon ay pinanganak. Doon po sa lugar ng Malta. Mga taong pinanganak doon sa Malta, mga taong residents doon sa Malta, kapatid. Alam na alam nila yung lugar na yon. Ano po naging reaction nila? Nung lumabas ang ahas, tinuklaw si Pablo at ginapos, pumulupot sa kanya, kapatid. Amen? Ano po nangyari, kapatid? Sabi diyan, first they thought he would die. Iniisip nila, mamamatay si Pablo. Amen? Iniisip nila. Amen? At ganyan po yan, kapatid. Sa buhay natin, bilang mananampalataya, kapag tayo po'y tinuklaw ng ahas na nagre-represent ng diablo, kapatid, yan po'y pupulupot sa atin. Amen? At makikita po natin, talagang somehow, makikita natin, pwedeng maging katulad ng mga tiga-Malta na naisip nating he will die, mamamatay. Amen? Ganon din tayo. Amen? At ganon din po. Amen? Yan po ang ang supernatural storms Especially itong serpent na ito, the devil, kapatid. Pag yan ito pumulupot sa atin, yan po makikita natin somehow. Na yan ay, kumbaga, the first thing na maiisip natin, mamamatay. Amen? But, kapatid, once again, God protect Paul, kapatid, from the serpent, from Satan. Kayang iligtas ng Diyos. Later, they worship Him as God. Nagbago pa. Napagkamalan pa nilang Diyos si Pablo sapagkat hindi namaga, hindi nabuwan para mamatay, kapatid. Walang nangyari, ipinagpaglang. Makita natin na si Pablo po bilang mananampalatayang tunay na naninindigan na may malasakit, kapatid, sa lahat ng tao dun sa barko, at ganun din tayo, kapatid. Magkaroon tayo malasakit sa lahat ng tao dito sa ating bansa, kapatid. Use our authority to share the word of God, kapatid. Pinoproteksyonan niya ng Diyos laban sa serpent, laban sa diablo, kapatid. Amen? Sabi nga yun.
Ano po nangyari, kapatid? As believers, ito po, ang hawakan natin. As believers, we are guaranteed God's protection from the serpent. Bilang mananampalataya, tunay na mananampalataya, tayo po ay, we are guaranteed, kapatid. Tayo po ay assured, kapatid. Tayo po ay pinangakuan, kapatid, of God's protection from the serpent. Kaya tatandaan natin yan. Bilang mananampalataya, protektado tayo ng Diyos laban sa diablo. Amen? Naman ay manuklaw at pumupulupot, kapatid. Like po, kaya tayong proteksyonan ng Diyos. Kaya po yan po yung isang bagay na makikita natin. Sapagkat yan ang isa sa mga supernatural storm na pinagdadaanan natin. Yung matuklaw ng ahas, ng diablo at puluputan, kapatid, na pwedeng tulad ng mga tigamanta, isiping mamamatay na. Amen? Pero makita natin paano siya pinoteksyonan ng ating Diyos, kapatid. Bakit siya naproteksyonan? Because as a believers, bilang tunay na mga mananampalataya, we are guaranteed God's protection from the serpent. Kapatid, ano po sabi? Limits on the temper. Amen? Siya po ay limitado. Amen? May hangganan po yan. Talagang dadaan tayo dyan. Maging sa storms, supernatural storms, sa serpent, kapatid, COVID-19, yan din ay supernatural storms, kapatid. Pero yan po ay tulad na sinabi ko, limited but permitted by God. Amen? Kaya yan po ang buhay natin bilang Kristiyano. Ito po ang paalala sa atin. Alam natin yung 1 Corinthians 10:31. Amen? Na tayo po hindi hayaan ng Diyos anumang pinahintulot na naman nangyari sa ating kapatid. Walang aksidente yan. Pinahintulot na ng Diyos. At yan po ay lahat yan ay makakayanan natin. Amen? Kung mayroon man tayo matinding na pagdaraanan, tapat ang Diyos, siya po ay gagawa ng paraan para malagpasan natin yan, mapagtagumpayan natin yung mga storms na yan, kapatid. Sapagkat lahat yan ay may limited according to 1 Corinthians 10:13. At the same time, kapatid, tandaan natin to, sinasabi ng 1 John 4:4, kapatid, the one in us is greater. Amen? So, the one in us, kapatid, is more than powerful than the one who is in the world, kapatid. And that is Satan. Amen? Sabi nga ang mundo ay nasa kamay ng diablo. Siya ang naghahari dito, kapatid. But tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po nasa kamay ng Diyos, kapatid. At tayo po ay bilang mananampalataya, sino mang tumanggap at nanalig kay Kristo, pinaghaharian siya ng Panginoong Jesucristo, mamagitan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is reigning in us, naghahari sa atin, at ang banal na Espiritu na naghahari sa atin dahil sa pananampalataya natin kay Kristo na siyang tatak natin, kapatid, bilang mga totoong mananampalataya, sumasa atin ang Espiritu, kapatid, at yung Espiritu na yan ng Diyos na nasa sa atin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, tinanggap natin, more powerful than the one who is in the world. The one is in us is greater, kapatid, according to 1 John 4:4, kapatid. Kung yan, ito, babasahin ko lang, meron tayo ito. But you belong to God, my dear children. You have already won your fight with this false prophet, because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Ang diablo po ay patuloy tayong nilalansi, patuloy tayong dinidisip. Amen? At tayo po ay pinoproteksyonan ng Diyos natin, kapatid. Ang Diyos, ang banal na Espiritu na naghahari sa atin, ay higit sa Espiritu sa mundo ito, kapatid. Kaya wala tayong dapat ipangamba, kapatid. Kaya salamat po minsan pa sa salita ng Diyos, kapatid, ngayong araw na ito. Amen? About the story of God's protection sa buhay ni Paul. Let's claim it also, kapatid, amen, na ito po ay pinararating din sa atin ng Diyos. Magkaroon din tayo ng story of God's protection sa buhay natin sa paglalakbay na ito, kapatid, na tayo po ay kayang proteksyonan. God is able to protect us from all storms of life. Protection in the storms, kapatid. Protection in the soldier, or to every nation na kung saan nandun ang mga mananampalataya. Protection from the serpent, kapatid. Amen? Na simbolo ng diablo, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, ito po, para po sa ating mga pagtatapos, no place as safe as in the perfect will of God. Bilang mananampalatayang tunay, tayo po ay nasa God's will. Yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang nais ng Diyos
Live by faith, not by sight. Mamuhay tayo sa pananampalataya, mamuhay tayo sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon, kapatid. And yan po ay safe place, kapatid. Yan po ay ligtas na lugar, na kondisyon, ang kalagayan bilang mga mananampalataya. Kapag ikaw ay totoong nananampalataya, nandun ka sa kalooban niya. Yan pong nais ng Diyos. And no place as safe as in the perfect will of God, kapatid. Amen? We are protected until our work is done. We as a believers of Jesus Christ, we have a work we need to be done, kapatid. At habang ginagawa natin yan, hanggang hindi natatapos yan, kapatid, ang proteksyon ng Panginoon sa atin ay patuloy tayong pinoproteksyonan until our work is done. Meron tayong may God has a plan for our lives, kapatid. May mga plano ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay natin. Marami pa tayong gagawin, kapatid. We are guided of God's Word. Binigyan tayo ni Lord ng salita ngayong umaga na magagamit natin para patunayan tayo mga tunay na mga mananampalataya. Nagmamalasakit ang tunay na mananampalataya sa kanyang bansa, kapatid. By sharing God's Word using the authority, to instruct people, kapatid, and to command people, and also to share God's Word, kapatid. Gamitin natin yan. And sabi dyan, kapatid, after the course is run, heaven awaits. Tanda natin, kapag tayo po ay nagtapos na, kapatid, dito po sa landasin natin na ito, kapatid. Ilang mga mananampalataya, langit na naghihintay po sa atin, kapatid. Amen? After the course is run, kapatid. Amen? Natapos tayo sa ating takbuhan na ito, kapatid. Heaven awaits na. And we are winner. Either way, ito po tandaan natin, kaya po napakalaga nito. Bilang tunay na mga mananampalataya, we are winners either way. Amen? Ano pa man ang maging sitwasyon, kondisyon natin, ano pa man pagdaanan natin, kapatid, amen? Tayo po ay magtatagumpay. We are winners either way, kapatid. Amen? At ito po, last word. Ito pong kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya o sa lahat na nakikinig ngayon, kapatid. Baka hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, mananampalataya ka sa Panginoong Yesus, tanggapin mo si Jesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, isurrender mo ang iyong buong buhay sa Panginoon, ang puso mo, yung will mo. Amen? Let us follow God's will. Amen? Let us live according to God's will, kapatid. Surrender our lives totally before God. Surrender, ito pong kailangan natin gawin. Surrender then to the Lord and have His way with our life. Unless na ibigay talaga natin ang ating buong buhay sa Panginoon, kapatid. Amen? So ang Diyos po hindi makakagawa sa ating buhay. But if we surrender our whole life sa Panginoon, have His way with your life, kapatid. Amen? Ibigyan natin ang daan ng Panginoon para po mamuhay o gumawa ang Diyos at patuloy na makagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating kapatid. Sabi diyan, you will benefit earthly fellowship and protection. Dito ko po, surrender, kapatid, then to the Lord have His way with your life. Makita natin, you will benefit earthly fellowship and protection. Ma-enjoy po natin yung mga pagpapala na yung kapatid. Benefits, kapatid, earthly fellowship and protection. Dito pa lang sa mundo, kapatid. Sa anumang klaseng storm, kapatid. Yan naman ay natural o supernatural storm. Ito po, last word natin. Your reward will endure forever. Tandaan natin ang ating mga gantimpala, kapatid, will endure forever. Ito yung last word natin. God is able to protect the life of a true believer from all storms, natural or supernatural. And so as a true believer, kaya mahalaga po, gawin mong tunay ang ating pananampalataya. Gawin nating matatag. Amen? Ano mang pagdaanan natin, kahit tayo po'y bumagsak, bangon, kapatid, bangon. At tayo po ay never give up at magpatuloy tayo sa pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kapatid. Tandaan natin yan bilang mga tunay na mananampalataya. Once again, God is able to protect the life of a true believers. Your life, my life, kapatid, from all storms, natural o supernatural storms, kapatid, sa buhay nito. Once again, to God be all the glory. Palagpakan po natin si Lord, mga kapatid. Purihin po ang ating Diyos. At minsan pa, tayo po ay manalangin para ka din and we give you praise. Pagpalain mo po ang mga salitang ito. Salamat po, Diyos, sa iyong protection. Salamat sa iyong mga salita na nagsasabi na
na kung paano mo pinoproteksyonan ang mga tunay na mga mananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami na maging tunay at matibay ang aming pananampalataya sa iyo. At salamat po sa paalala, Panginoon, na maging gabay itong mensahe na ito kung paano kami mamuhay bilang mga tunay na mananampalataya. Tulad ni Pablo, Panginoon, lalong-lalo sa panahon ng storms of life. Yan man ay natural o supernatural, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pablo na naghahalimbawa ng isang tunay na mananampalataya, Panginoon. He cared, Panginoon, doon sa lahat ng tao, doon sa ship, Panginoon, sa barko na kanyang nakasama habang dumaranas ng bagyo. At kami man din bilang mga tunay na mananampalatayang Pilipino sa bansang Pilipinas, nawa, Panginoon, kami po ay magmalasakit din. Help us to care for all the life of the people in our nation, Panginoon. Using our authority that you've given us, Lord, by sharing your words, O God, to instruct people, to guide people, O God, to share the gospel, the good news about the Lord Jesus Christ, O God. Na sa panahon ng COVID-19, napakaraming namamatay, Panginoon. But salamat po, hindi na malaking problema mamatay sa COVID-19. Ang malaking problema, remind us, bilang mga tunay na mga mananampalataya, na ito po ay mag-inspire sa amin to move and work, to care, Lord, for our nation, to be born again nation, O God, Lord. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami na patuloy na huwag naming hahayaan, Panginoon, masolusyonan itong malaking problema, Panginoon. Ang malaking problema ay hindi ang mamatay sa COVID-19 virus, kundi ang malaking problema, the big problem is yung mamatay, Panginoon, nang walang Kristo sa puso, nang walang Heso Kristo na naghahari sa aming mga buhay. Kaya Lord, once again, help us to stand firm and steady bilang mga tunay na mananampalataya. Continue to empower us and help us, Lord, to use the power, the authority that you've given us by sharing that good of your words, the gospel, the good news about Jesus Christ. Salamat muli, Panginoon. Ingatan, pagpalain mo, proteksyonan mo. At nawa ang mga busog, ang lahat ng mga mananampalataya, especially at si Odi Paliparan. Patuloy kong dalangin, Panginoon. Araw-araw na aming panalangin sa bahay, Panginoon. Na walang reclaim, Lord, in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng mananampalataya ng si Odi Paliparan, even our loved ones, kami at ang aming pong pamilya, Panginoon, do not allow to be affected any one of us, Panginoon, of a COVID-19 virus, Panginoon. Protect us with your power. As a true believers, we are protected by your power, by your presence, and by the precious blood of our Lord Jesus Christ, Panginoon. Do not allow us, Lord, na mayroong ma-affected, Panginoon. Ilayo mo, proteksyonan niyo po ng iyong kapangyarihan na yung banal na dugo, ang lahat ng membro ng COG Paliparan, especially, O God, in the mighty name of Jesus. At Lord, muli, pagpalain niyo po ang bawat isa. We claim victory. Patuloy mong we ask for your help for all the needs ng bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami lahat ng aming pangangailangan in all aspect ng aming buhay. Once again, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, O Diyos, sa lahat ng kabutihan ng dakilaan mo. Patuloy mo iparanas, Lord. We claim your protection. Salamat po. You are able to protect us as a true believers in all storms of life, Panginoon, natural o supernatural. Give you praise, O God. Thank you for your words. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Sige po, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang salita ng Panginoon once again. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord. God bless you all. God bless you all.